Kubo na project po namin dito sa San Fernando. And then baka doon. Prices sa may Lagundi. Nakabawi na siya. Pwede na natin ilagyan na Good morning. Ayan mga boss, welcome back po dito sa ating channel. Ayan, biyahe po tayo ngayon. Update tayo sa Modern Bahay Kubo na project po namin dito sa San Fernando. And then baka dumiretso tayo ng Lubao. You know, Monday po tayo ngayon. Ayun. Tapos pala mga boss, meron po akong bonggambilya. Ito, malaki siya. Nilagay ko lang po dito ng temporary dahil baka kasi mamatay. Hindi pa ako nakakagawa ng paso. So siguro tingnan natin, gagawin ko po siya ng pasong malaki para ma-repat natin, para ma-permanente na siya. Ayan, bonggambilya po ito. Bale, nabili ko po siya, pinasuyo ko kay Boss Godi from Bohol pa po galing yan. Pinaship po namin dito. Bonggambilya. Hopefully sana hindi siya mamatay. Sabi naman sa akin nung nakapagsabi sa akin na tabunan mo lang muna ng buhangin hangga't hindi mo pa napapaso para hindi siya mamatay. Tinabunan ko muna siya ng buhangin dyan, and then siya. So kailangan na as soon as possible dapat po magawa na siya ng paso. Gagawa natin siya ng pasong malaki. Ang ganda niya. Tapos pagka daw po nakabawi na, pwede na siyang i-graft. Lalagyan ng mga tulad ng mga bonggambilya ko dito. May iba't ibang variety. So pwede nating i-graft yan. For example dito, ibang kulay dito. Ay, actually ayun na. Ayun po siya start na siyang tumubo. Kailangan talaga na to. Marepat na to. Ayan. Ibang kulay dito. So marami naman tayo dyan pakukuhanan. Medyo may mga na rin yan, may edad na rin yan, maggulang na. So yun, silipin ko lang tong aking mga alagang koi. Ay sila still healthy po sila. Pinakain ko na. Ang lalaki na nung siguro tatansa ko mga na to, mga 14 to 16 inches na yung mga malalaki. Tapos yung maliliit nun nasa 7 to 8 inches. Nung binili ko po nasa 4 to 5 lang yun. Ngayon malalaki na. So tara, biyahe po ako or tayo sa San Fernando muna tayo sa Modern Bahay Kubo, and then diretso tayo ng Lubao. Silipin muna natin sila para ma-update tayo sa mga proyekto na ongoing. Ito palang to. Ito rin ang aking project. Itong pole na to. Meron pa ako lalagay dito. Abangan nyo na lang. Hindi ko pa makasikaso. Wala pala si Lolo Boy ngayon dito. Nasa kabila po siya dahil nung Friday na opera po ulit yung kanyang mata. So
So kaya kailangan niya munang ipahinga. Nasa kabila po siya ngayon. Every 3 hours yata pinapatakan po ng gamot yung kanyang mata. Ayan. Nung nakaraan yung kaliwa ay kanan yata yung pero ngayon naman yung kaliwa yata. So ayan, mga tanim ko ito, ganda nito. Tapos ito yung binili ko sa sa MHS Farm, tawag dito Japanese orange, then golden queen mango. Ay, yung mga binili ko doon. Tapos meron tayong cat to yun, Philippine cherry. Ratilis, dami yan, Philippine cherry. So let's go. Si Proxy ang gagamitin po natin. Dadaan din kasi ako sa ngayon sa Nissan. May papa-check. Ayan, medyo gumanda-ganda na po yung panahon. Hopefully sana sa Olongapo ganito rin na may maaraw na para po ma-priority yung bubong. Ayan, para po magkarop na o magkabubong na po sa Olongapo project. Yun po yung medyo critical ngayon na proyekto, tsaka itong dito sa may San Fernando. Halos kasi open yung project, walang bubong. So yun yung ating critical. Sana magdire-diretso po kahit 1 week or 2 weeks lang sana, na wag mo nang bumuhos yung ulan. Ayan, nandito na tayo dito po sa San Fernando. Dito sa project dito mga boss, itong nakaraang araw halos hindi po sila nakagawa rin ng mabuti rito, gawa ng umuulan. Ayan, ito na po ang bahay kubo, modern bahay kubo, metal frame. Ayan na po siya. Medyo hindi, ito lang sabi ko kanina, hindi po sila nakagawa dito ng ilang araw, gawa ng palagi ang ulan. Ayan po siya. Wala itong kanyang porch or pinaka veranda. Ayan po yung kanyang space. Alos sa 8 feet yata to, or 6 feet kung di ako nagkakamali. 6 feet 1.8 meters, and then doon 8 feet yung kanyang pinaka receiving area dito. Ang kakaklading po yan, tulad niyang nilagay namin dyan is 2x3 yung kanyang pinaka support sa kanyang sahig. And then yung mga column niya, ayan, mga column niya 4x4 po yan na square tube or tubular. And then bubusan po namin ng semento yan para mas matibay. And then beam na yan, beam yan 8 feet simula po sa finish floor line. 8 feet or 2.4 yung beam. Ayan, paikot, lalagyan po ng beam yan. Tapos yung kanyang pinaka-rope, ayan, paganyan po siya, halos sa 2 agwas lang siyang paganyan. And then yung bubong niya or yung gagamitin natin roofing materials dito is pawid or ilib sa ilib pala, iba yan. Yung ilib yan parang palahib. Yung pawid ang tawag namin sa Kapampangan sa pinawod, sa Tagalog pawid. Pinakausap na po ako dito sa roofing pagka daw na tapos yung framing niya, roof frame. So titingnan nila, sisilipin para ma-coat kung magkano abutin. And then papakoat ko na rin sa kanila yung para minsan na lang yung kontrata. Siya papakontra ko sa kanila yung sahig niya, kawayan din po yan. So kawayan, paano natin may papako dito sa mga bakal na yan? Ang diskarte po dyan mga boss, lalagyan po namin ng kahoy na pamakuan para doon po may ipapako yung kawayan. Hindi naman po pwedeng i-screw ang kawayan dahil yung ang pako, maliit na pako na lang, nabibiyak pa. What's more kung i-screw natin, so mabibiyak po yun. Kailangan natin lagyan ng pamakuan sa gilid para doon ipapako yung kawayan. So mas matibay po yung kanyang pinakasahig. Meron pa siyang support na kahoy. And then itong 2 kwarto,
Ayan, 2 bedroom po ito, tapos meron siyang CR sa gitna. Sa gitna, yung CR nya, kabilaan yung access, or merong access yung kabila, may access tong kabila. Jack and Jill yung kanyang pintuan. Ayan, yung CR yung sa gitna na yon. 1.5 yung kanyang lapad, and then 2.5 yata yung kanyang 2.5 yung kanyang pinakahaba. Tapos meron pa siyang space doon sa gilid doon. Ayan. Hanggang doon po yan. So dalawang poste pa yung hindi nila naitatayo doon. Ito pong project na to, ang concept nito, katulad ng ginawa ko sa farm, yun naman doon naman yung project ko doon is maliit lang. Yung kwarto niya 8 by 8 feet lang yun, 8 feet or 2.4 by 2.4. tapos meron siyang ganyan nga, yung ganyan yung kanyang pinaka porch, halos ganito kalawang. Ayan, tapos yung ganun, halos ganun din. Ang kaibahan lang nito, dalawang kwarto, may CR, tapos may dirty kitchen doon sa may banda likuran po yung dirty kitchen. Ayan. Medyo ano po siya, hindi siya kita kasi itong tree house dito, nakatago. So yung kanyang bubong aangat pa rito. So malamang hindi siya totally visible kung nandito ka nandito po tayo sa harapan, dahil nga nakatakpan siya dito. Kung wala sana to, maganda, makikita mo talaga yung pinaka balangkas niya. Ayan. Malaki po to, siguro sa tansya ko mga ilang metro to. Ayan na, nasa ano po to, 11 meters yung haba niya simula dito sa harapan hanggang doon sa may likod. So 11 by 6 meters ang lapad niya. So i-compute natin kung ilang square meter to. So 11 times 6, halos nasa 66 square meter po ang buong floor area nito. Ayan, ang laki niya. Kung susumahin mo, kung tutuusin mga boss, parang siya talagang literal na bahay. Ang propose pala nito mga boss, ang pinapagawa ni client dito, parang ano lang po nila to, vacation house. Kaya hindi na sila nagpagawa ng structure na cement or konkreto. Yan, 6 by 11 meters by 6 meters ang lapad niya. 66 square meter, laki niya. And tapos bubusan po yung mga poste na yan para hindi po pangalawang iaangat yung buhos at least sa mga 1 foot sa flooring or isang 30 cm para hindi rin po mangalawang yung metal or yung tubular. And then ipapapintura ko po yan, lahat yung metal na yan or mga steel frame na yan, pipinturahan po ng ano yan, ipa-primer muna, epoxy primer. Pagka medyo gumanda yung panahon, ayan siya. Tapos cladding ng amakan. Ito naman pong dito sa gilid dito, halos ano po lang po to, open lang siya. Tapos meron lang siyang parang kubo na meron siyang upuan diyan sa gilid. Kamukha po nung ginawa ko sa farm, yung project na ginawa ko doon na bahay ng aking magulang. Yung bahay nila Lolo Boy saka nila Puleling doon. Halos yung size doon, yun naman doon nasa ano yata yun, 16 feet by 16 by 8, 14, 16 by 14 feet po yun, hindi meters. So, and then dito yung kanyang pinakahagdanan. Malaki. So baka bukas dagdagan ko yung tao dito para mapabilis. Samantalahin natin yung magandang panahon. Ayan na po siya. Ayan, patag. So dito kawayan. Sa inyo dyan kawayan. Itong kwarto, CR, kwarto. And then doon sa likod doon, dirty kitchen or kitchen.
kitchen area. Ayan. Medyo ano lang kami dahil tatamaan po itong mangga. Kaya pinatay pa namin or tinabas pa namin yung isa dito. Ayan, iwanan po natin sila. Sa Lubao tayo. Lubao project. Let's go. Ayan na, nandito na po tayo. Dito sa Lubao. Lubao project. Ayan na, mag-alas 12 na. So lunch break. Update po tayo mamaya after lunch. Flooringan na rin pala yung ano, yung lanay. Ayan po yung lanay area. Lunes tayo ngayon, may sponsor po na ulam si owner. Yan, sarsyadong bangus. So kain muna tayo. Ayan na mga boss, meron pong nag-ocular about sa window and sliding door sa mga salamin. Nagpa-ocular po ako ng UPVC. Pero ingat. Ayan sila sir. So pagka nagkasundo, so tingnan natin kung magkano po yung quotation sa mga bintana sa price niya sa UPVC. Ayan sila. Nakapagsukat na po sila. So i-update na lang tayo sa price. So project update, ito na po yung project natin dito sa Lubao, Pampanga. 4 bedroom 1, 2, 3, 4 bedroom 400 square meter na 2 story residential. Ayan siya. Ayan, bitaw na mga boss. Dito sa harapan ipiniprepare pa yung tao na gagawa dito. Still ano pa yan, pending pa yan, pero at least yung pong mga materials dyan isa nandyan na, ready na. Anytime na magka-available tayong mag-install, so andyan na, i-install na yan. And then nakapag-install na rin po sila ng PVC panel. Pinabili ko na lang last week yun. So ayan. Okay. Pinauna ko tong high ceiling para po kasi matanggal na to. And then yung final color nito isasangguni ko na rin, or i-update ko na si owner kung ano po talaga yung final color nila dito para ma-finish na po yung loob. Yung mga kailangan ng for example ito, pwede nang i-finish yan, final color, para po mabaklas na itong mga scaffold, and then makapaglatag na po ng tiles naman dito. Ayan na siya. Oh, ang ganda na, malinis na yung ceiling. Halos ano na po yan, okay na yan. Ano na lang yan, final coating na lang yan pagka talaga malinis na lahat. Ayan, first coating pa lang naman yan. Yung mga pintuan still ano po, preparation. Ang dami niyan, 16 doors po yan. 2.4 ang taas niyan. So tara, akit tayo sa taas. Ayan, wow. Simple lang po yung ceiling dito. Ang gusto ni owner, ayaw naman nila nung medyo ma-design. Simple design lang, and then ilaw, pin light. Ayan, simple but elegant. Kaya nga
Tapos dito rin, ganoon din. May PVC panel. Ayun mga pinto. Prepare. Tapos ito. Ayan. Install na rin sila dito. Yan, water line na po para po ma-tiles na rin yung area na yan. Water line. And then dito tayo sa kabila. Yan, laki ng kwarto. Yan, dito. Yun o. Ganda na. Water line. Meron pong hot and cold. Tapos yung kanyang water heater is multi-point. Multi-point yung heater. Meron sa lavatory, meron din po sa shower. Yun po yung multi-point. Tapos yung kanyang machine or yung kanyang pinaka heater nasa ilalim ng vanity. Nakatago. Hindi katulad ng single lang, nasa may shower area lang. Ayan, doon po yung location ng shower area sa plano. So ayan yung linya niya. Ayan, tapos papunta rin sa shower. And then dito yung vanity, meron din siyang heater dyan. Tapos dito po yung kanyang dito yung location ng kanyang heater. Nakatago. Multi-point ang tawag po doon. Ayan, tsaka to PVC panel. Pagka natapos to, na kompleto na, ang ganda nito. Tapos yung tiles dito na 60 by 120. Ayun o, ang lubang po nitong kanyang lanay. Ayan siya. Ito yung mga pinaka-dirty kitchen. Yan. Oh, ganun yung pang-compact nila. Oh. Soaring jack. Oh. Happy birthday palagi kay Bebe. Kailan birthday mo? July 5. Ano na ba ngayon? 7 na tayo ngayon. Lumipas na pala, Bebe. Lumipas na yung birthday mo. Birthday niya nung Sabado, no? Sabado birthday niya, di ako nakapunta rito. So mamaya, anong lulutuin mo? Wala na, naluto na. Naluto na? Nagkain na pa no. So birthday po niya. So meron tayong siyempre pa birthday. Ito po yung PVC panel na nilalagay namin mga boss. Kung may PVC panel po kayo dyan sa inyo, so i-check nyo kung ganito yung PVC panel. Ayan o. Napaka-kunat po nito. Tapos tibay. Ayan o. Kahit pisilin mo ganyan. Ayan. Kung may PVC panel sa inyo mga boss, subukan yung ganitohin. Tapos subukan yung baliin na ganito. Ayan. Ayan, kung ganito siya. Tulad nito. Ayan, napakunat. Nakunat po ito. Hindi tulad ng ibang PVC panel na nabibili sa market na napaka-nipis. Ayan o. Ganito nyo, diinan nyo. Ayan. Diinan nyo ganyan. Kung parehas nito. Itong install namin. PVC panel. Ayan. Tapos kung may cellphone kayo, cellphone din pala. Kung may cellphone kayo, malamang yung cellphone niya may flashlight po yan. So ayan. Flashlight. So subukan yung ganyan eh. Ayan, kung mapapansin niyo mga boss, hindi po siya kita or hindi tatagos yung ilaw. Ayan o.
Kakala nyo, ayan yung tayo sa madaling. Ayan. Oh. Wala siyang shadow. Ayan. So kung may PVC panel kayo dyan sa inyo or meron kayong balak na magpa-ceiling, so pwede nyong testingin. Kumuha kayo ng cellphone. Ay, sir, good morning. So ayan, ang brand po nitong PVC panel, syempre kinukuha ko po ito kay RM Bundalyan Enterprises sa may Lagundi, Mexico. Makikita nyo po or ma-search nyo sa Google Map, RM Bundalyan, kung saan po ako bumibili nito. So matibay na PVC panel, napakakapal. Ayan, dahil may birthday po, nagluto tayo ng pansit. Ayan, instant pansit canton. Wala po kasi tayong time na magluto ng pansit gisado. Sana sarap. So bumili ako ng pansit canton. Yan po yung aming meriendahin. Tapos siyempre bumili din ako ng tinapay. Tapos malamig na Coca-Cola. Ayan, 2 litro. Ito pala si Bawbaw, yung isang mga boss, si Lulu, yung pong lalaki. Ayun, matamlay. Sa palagi ko meron nakain na ano to. Ayun, meron nakain na buto. Ayun, nandun po siya sa ilalim. Ayun, no? Matamlay siya. Wala. Ang hihina po siya. Buti pa si Bawbaw. Sigla pa rin. Sabi ko sa kanila, huwag nilang pakainin ng mga tinik, mga buto. Ayun, okay na to. That's it. Para sa may birthday, napahaba ng life, napahaba ng buhay. Tara, merienda muna. Mukhang yelo dun. Yelo. Merienda muna po. Ayan, ganda oh. Kung nakakanta ka nyan, sa'yo ba eh? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, bebe. Mabuhay ka hanggat gusto mo, bebe. Hindi, dapat sabay-sabay. Sabay-sabay. Sandali, kulang pa tayo. Sabagay ko lang yung tinapay, wala yung iba dito. Ayan pa, ang dami tinapay oh. Ayan pa oh. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, Pablo mo. Bibitin mo ko mo. Wish mo. Bibitin mo. Ano? Oo. Wish ka, mag-wish ka. Wish mo. Siyempre naman may wish ka. Sana makarami ka. Marami kang birthday. Sana makarami ang birthday. Kiss. Kiss ano mo eh. Abang wala asawa mo muna. That's it. Kaya na. Oh, dahil birthday mo sa yung may kandila. Sabi mo yung kandila. Oo. Dahil +1 yan. Si Sana Boy, alam mo kung birthday niyan eh. February 13, Bernes. 14. Wala ko February 13, Bernes. Ayun, ano? Oh, diba? Nasi sa'yo. Baga mahilig ka kang tutong na. Bangi. Mahilig ka kang bangi. Yan, naglupa kang bangi eh. Ay, sandok. So ayan mga boss, iwan na natin sila. Dadaan po ako dito sa hardware, order ako ng materyales, semento. Wala na daw sila semento. Tapos may dadaanan pa akong bibilhin. Dadaling ko naman sa project bukas. Okay. Ayan na, naka-order na po tayo. Semento ang in-order ko rito. Dahil
Kunti na lang yung simento nila doon, paubos na para bukas may deliver para meron silang mga materials dito. So let's go, uwi na tayo. Nandito po ako sa bilihan ng paso dito sa may Guagua ba to? Nakikita na akong pasong malaki. Nung ilalagay yung bonggambilya dito, ang dami lalagyan natin ang bonggambilya. Okay. Sa libo po yan. Isa gumawa tayo, so may ready-made naman na. Meron pa isa yan, yung ano. Patong na lang yung isa dyan sa ano, sa ibabaw. Gol! Kaya? Loam soil, may loam soil kayo? Opo, sir. Maganda ba yung loam soil nyo? Oo, baka magasgasan. Kaskasan. Guma. Diyan na kayo. Hindi, Kailangan kayo. meron pa loam soil. 35. Kumuha na rin ako ng loam soil para mailipat na yung bonggambilya. Okay. Okay na. Let's go. Meron na tayong paso para dun sa ating bonggambilyang tanim. Nandito na tayo. Hindi pala pumasok si Denden. Ano mangyari? Nga pare, nalasing Nalasing, LBM. Oo. Oo. O tara, tulungan muna ako. Tanim muna dito. Ano na namin yung ano, bonggambilya. Kaya mo? O pala. Pala ito, pala. Doon, nung lalagay. Ayan na. Lupa daw tapos sa buhangin, sabi nung expert sa bonggambilya. Wag daw lupa tsaka loam soil. Buti nagtanong ako. Tapos yun, ilalagay natin yun. Tapos buhangin na ang ilalagay natin. Amo din ni Lokote. Tanim muna po namin to. Dapat daw hindi magagalaw. Ayan, mga boss, okay na, ang ganda ng paso. Diba? So, pagka doon nakabawi na siya, pwede na natin ilagyan ng ano, i-grap. Lagyan natin ng tricolor na ano, bonggambilya. So, ayan. Hayaan mo lang natin siya dyan, siguro mga isang buwan. Pagka nakabawi na, doon natin ano, grafted. Nandito pala si Tito Roger, umuwi siya. So ayan, kita-kita tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.